Hello, good morning, good morning. Naka-ready na ba yung ating store, mama? Yan, ang aking asawa. Naka-ready na guys dahil mag-umaga na naman ay talagang mapupuno naman yung ating harapan ng store dahil marami na naman bata mamaya at napakaganda na po yung ating panahon dahil hindi na po siya umuulan. So, ayan, ang ating tindahan ngayon talagang ready na. Medyo naubusan na po tayo ng soft drinks dito sa banda dito. So, yung ating Chucky ay handang-handa na guys. Yan. Mega shout out sa lahat ng ating mga viewers. Hello, good morning sa ating lahat, sa lahat ng ating mga viewers ngayon na nanonood dito sa ating vlog ngayon. So, eto, good morning. Latest updated lang tayo dito guys sa ating sari-sari store. Medyo makulimlim ng panahon dito sa Ilocos Norte dahil mayroon po tayong bagyo at signal number 1 po ito guys. Alam natin kapag umuulan ay alam na ang mangyayari dito sa ating tindahan. Baka walang pasok ang mga estudyante at saka medyo hindi tayo busy kapag medyo umulan ng konti. So ano nga ba ang ating magiging topic ngayong araw? So ito yung ating pag-uusapan ngayon. Paano ba natin minamanage yung oras natin sa dami natin ng ginagawa dito sa tindahan, ginagawa dito sa loob ng bahay, ginagawa natin sa labas ng bahay. Paano ba natin ito kinakaya dahil alam naman natin kapag hindi po tayo busy ay marami po tayong ginagawa dyan sa labas. So ito mega shout out sa lahat ng mga subscribers ko, mga ka-team kasari ko dyan, sa lahat ng mga OFW na nanonood dito sa ating vlog ngayon. Mega shout out sa inyo, sa lahat ng ating mga kababayan dyan. Mag-ingat po kayo dyan sa ibang bansa at mag-ipon po kayo. So eto guys, bilang isang sari-sari store owner, paano natin minamanage yung oras natin? Alam naman natin guys na napakadami nating trabaho dito sa tindahan. Mag-aayos, magdi-display, magre-receive ng delivery, magre-record. Paano pa natin i-minamanage? Baka nawawalan na tayo ng oras sa ating sarili, nawawalan na tayo ng social life, at nawawalan na rin po tayo ng panahon sa makipagkaibigan sa labas guys. So ito, mahalaga din kasi minsan yung kunting pahinga, kunting social life, makipag-gathering sa mga ibang kaibigan. So paano ba natin ito binibigyan ng oras at panahon, lalo na yung mga parents na may mga anak na maliliit, kailangan umattend sa school, may mga meeting, mga PTA meeting, ay kailangan natin yan guys. At paano ba natin ito iiwan ang tindahan at isasara na lang ba natin ito? So ayun, bilang isang pamilya din, mayroon din kaming maliit na bata. Ganito yung ginagawa ko guys. So nag-adjust ako ng oras sa umaga, sa hapon. Kapag gabi na pagdating ko sa trabaho guys ay talagang magpahinga lang ako ng konti, mga 30 minutes ay gagawin ko na yung mga dapat gawin dito sa tindahan. Ayusin ko na lahat yung mga case ko ng mga bote-bote dyan. Mga 2 hours, marami na akong magagawa yan guys. So sa 30 minutes ay lalambingin ko na yung mga anak ko kasi napakahalaga po magkaroon po din po tayo ng time sa mga anak natin. Tapos tuturuan natin sila ng mga assignment. So ayun yung mga dapat natin gawin guys. Kukunting yung lambingin natin sila. Pagka nakatulog na sila, babalik na naman ako dito sa ating tindahan, magdi-display, mag-aayos, magdo-double check doon sa mga resibo. So magre-refill, maglilinis. So yung aking asawa naman ay mag-aayos ng mga damit namin sa gabi. So yun, hanggang sa matapos ko na guys ay gigising na naman ako ng maaga para hindi po kami abutin ng oras sa pagkaumaga kasi the more na mas busy ng gabi ay mas busy rin sa umaga dahil maraming papasok na estudyante at maraming customers. So ayun guys, ay kailangan natin i-manage ng husto. Pagkagising pala ng umaga ay mag-i-start na yan guys. Magluluto ka ng pagkain, maglilinis ka ng bahay, ayusin mo yung mga damit. So dito sa tindahan pagka umaga na guys ay naka-ready na yung tindahan. Pagka close namin ng gabi ay talagang handa na. So para hindi na kami magiging masyadong abala ng abala, yung mga nakakalimutan natin sa dami nating gagawin. So umaga pag sikat ng araw ay magpapakain na tayo ng baboy at iikutin natin yung bahay guys. Titingnan natin kung ano ang mga nangyari. Tapos magpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay
umagang umaga ay nabigyan na naman ng blessings. So iyon, i-check natin yung ating chiller. Napakadami po yung ating gagawin, tapos yung magpre-prepare na ako ng papasok sa trabaho. So ayun, medyo mahirap po yung ating ginagawa, pero tulad nga yung aking sinabi, ay wala pong imposible kapag marunong ka sa oras, yung time management mo. Kasi ganyan din ang ginagawa ko nung nasa ibang bansa ko, guys. Ang talagang trabaho bahay lang po ako noon, at namamanage ko po yung oras ko. Kahit 14 hours ako sa trabaho noon, ay nagagawa ko pang maglaban ng gabi. Pagkagising ko ng umaga ay isasampay ko na yung damit ko noon, tapos pagdating ko na naman ng hapon ay kukunin ko na naman, tuyo na yung ating labahin. So dito naman sa Pilipinas ay iba naman yung ating kultura dito, so kailangan dapat sumunod tayo sa kung ano yung kulturang kinagisnan mo. So ngayon may sari-sari store na tayo, guys, ay talagang yung dedication mo sa tindahan mo ay hindi mo dapat ito pabayaan. Ingatan mo dapat ito dahil sariling business mo na to. Hindi pwede yung bahala na siya, bahala na si Mrs., bahala na si Mr., siya na yung aayos niyan kasi pagod na ako. So ayun, bawal po natin sabihin na pagod na tayo kapag mayroon tayong mga responsibilidad. Tayo ay magpahinga lang ng konti, tapos babalikan na naman natin. Ay talaga po ganito talaga ang buhay. Parang pinanganak po tayo, guys, na magtrabaho. Kasi kung isipin mo, i-compare mo yung sarili mo doon, ikaw na napakasipag na trabaho ng trabaho, i-compare mo doon sa taong medyo tamad, at tignan mo yung status ng kanyang buhay, tignan mo kung yung anong pagkakaiba, guys ko. Kaya dapat kung ikaw ay marunong sa oras, marunong sa schedule mo, masipag ka pa, at saka yung i-compare mo doon sa taong o hindi marunong sa time management, ay malayo po yung iyong pagkakaiba, at alam kong lamang na lamang ka, guys. So ganun po ang ating diskarte dito sa ating sari-sari store. Kailangan magkaroon po tayo ng time management, at napakahalaga po ito. Kahit saan po tayo pumunta, ay talaga ito yung ating kailangan gawin para makapagkaroon din po tayo ng kunting family bonding, kunting social life. Kailangan din naman natin yan sa community, makipaghalubiro, mapupunta sa birthdayhan. Pero priority pa rin natin, guys, yung ating tindahan at yung ating negosyo. Huwag po natin itong pabayaan, at talagang kailangan din natin naman sa sarili natin, kasi kaysa naman punuhin mo ng stretch yung sarili mo, hindi ka nag-aanwin hanggang sa kunting kilos, kunting ano mo na lang, ay magiging noting ka na at magiging magagalitin ka, guys, kapag hindi mo ito ginawa sa iyong sarili. Kailangan bigyan mo rin minsan ng kunting aliw, mag-beach, kumain sa labas. So ganun po yun, guys, yung ating dapat gawin dito sa ating sarili. Huwag po tayong i-sub-sub yung ating sarili sa trabaho ng araw-araw o wala po tayong pahinga. So hindi po bawal magpahinga kung ikaw ay pagod na. So yun lang dapat, guys, ang ating gagawin. Alam ko hindi po biro yung magkaroon ng sari-sari store. Lalo-lalo na yung mga katim kasari ko dyan, ang lalaki ng mga tindahan, naggagandahan ng mga display, at napakadami po ang kanilang delivery araw-araw. So dapat mayroon po tayong kunting assistant na tinuturuan para kung sakali gusto natin lumabas, ay tuloy-tuloy yung pagbukas ng ating tindahan. So ayun, super sugod naman, guys, ay napakaganda po ang ating takbo dito sa ating sari-sari store. Marami po tayong customers sa umaga, tulad yung mga ating pinapakita ng mga previous na vlog natin, ay napakadami po yung ating customers. Kaya super busy po tayo ngayon. Umagang kay ganda ay naka-ready po na tayo, at si Mrs. ay nagluluto po ng masarap na ulam, at ito po yung ating pambaon. So yun, mega shoutout sa lahat ng ating mga subscribers, mga nanonood dyan. Huwag po nating kalimutan magbigay ng konting oras para sa ating sarili, para mas mahaba ang ating buhay. So hanggang dito na lang muna, guys, ang ating latest update, ang ating tips ngayon. Mahalin po natin ang ating sarili, dahil ito po yung ating sikreto para tayo ay makapagtagumpay sa ating mga pangarap, ay bigyan natin ng panahon at ang healthy living yung ating family. So susunod na vlog natin ulit, guys. Bye!